Paano ba mag-apply sa pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program or 4PH? Welcome back puli kabayan, this is Dads from Dads Info TV na isa pong OFW based po dito sa Sudbury, Ontario, Canada. At kung bago ka pa lang sa ating channel kabayan, I invite you, please consider to subscribe ng ating channel. Hit me notification bell kabayan, yung all ha, para like ang update sa ating mga incoming videos na patungkol po sa buhay OFW. At paki-like ng video nito kabayan para naman po makarating pa sa ibang Pilipino around the globe. At kung ikaw may isang balik manunood, balik subscriber, well, welcome back po sa ating channel kabayan. But before we proceed, I'd like to shout out ang isa sa ating mga subscriber na si Herwin Diente. At kung gusto mo magpa-shoutout kabayan, no problem, just comment shoutout sa comment section ng ating video at i-mention nyo po yung current location mo, okay? Para malaman ko kung saan po nakakarating ang ating video kabayan. Okay, now let's proceed. Paano ba mag-apply sa pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program or 4PH? Ito isang flagship project kabayan ni President BBM nationwide. This is a huge project kabayan. Kaya samantalahin na natin. Okay, ito ang madalas na tinatanong sa akin. Sir, meron bang link na pwede at maaari mag-submit na application form or mag-fill up ng form o kaya mag-submit ng requirements? Okay? Ang pangalawa, kailan ba ang second online registration ng OFW Party List? Kasi doon po ako nagparehistro kabayan. Okay? Ito ang madalas na laging tinatanong sa akin ng mga karamihang OFW, lalo na mga kababayan kong OFW. Kasi kabayan, isa ako sa napili sa 10,000 OFW nagparehistro around the globe. At pinalad po ako kasi ako po ay nakasali kabayan sa pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program or 4PH na flagship project ni BBM. Sa pamamagitan po ito kabayan through the initiative of OFW Party List. Last year pa po ito kabayan, 2023, June 2023, noong nasa Dubai pa po ako. Now, ang sagot dun sa online applications o online batch registration ay wala pa po kabayan, wala pa nakasaad. Okay? Now, mabalik tayo. Paano ba mag-apply kabayan? Ay napakadali lang po. Tandaan mo, lahat ng Pilipino na nasa mababang antas, ito ang tinatarget ng Project Kabayan. Okay? Ito ang tinatarget ng proyektong ito. Mga kababayan natin na wala pang sariling bahay. Okay? OFW ka man na kagaya ko o kahit ordinaryong Pilipino na nanirahan dyan sa Pilipinas. Lalong-lalo na kabayan, yung mga kababayan natin na nasa mababa na antas ng lipunan. Okay? Kabayan kasi dapat naman kasi, di ba? Kung gusto mo magkaroon ng bahay, dapat samantalahin natin ito. Kasi dapat kabayan, walang Filipino na walang bahay sa sarili nating bayan. Yun ang dapat nating tandaan. Okay? So ito na nga kabayan, ang mga eligibility requirements para makasali kung paano mag-avail sa pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program or 4PH na flagship project ni President BBM. Tandaan mo, nationwide ito nationwide. Una, ito ang pinaka-importante. Siyempre, dapat Filipino citizens ka. At dapat nasa 18 gulang na. Okay? At higit sa lahat kabayan, hindi ka pa naging recipient sa anumang housing project, government man yan o project man yan, private man yan. Dapat wala ka pang bahay. Okay? In short, kabayan, nagrerenta ka pa lang sa ngayon. Maaaring nagrerenta ka pa lang sa ngayon. At, okay? Dapat tandaan, wala pong bahay sa kasalukuyan. Okay? At ang kasunod, kung ikaw ay kabayan na kabilang sa urban poor, okay? Kabilang sa informal settlers, families, informal sector, o kaya yung minimum wage, okay? At saka middle wage earner na empleyado, okay? Mga empleyado ng gobyerno, okay?
at overseas Filipino workers na katulad ko. Lahat po tayo kabayan na mababa ang sahod ay pasok dito sa proyektong ito, sa project housing program na ito. At dapat din na membro ka ng Pag-ibig na may hulog or contribution na 24 months kabayan. Okay? Now, kapag hindi ka pa membro ng Pag-ibig, ay madali lang yung kabayan. So, solusyonan natin yan sa video na ito. Pumunta ka sa opisina ng Pag-ibig, magpamembro ka. Okay, sabihin mo, gusto mo pamembro, hulugan mo o bayaran mo yung 24 months na contribution. One-time payment. Lansam po ito kabayan. Kahit doon lang po tayo sa minimum contribution ay okay na po yun. Ang importante, meron tayong hulog na contribution sa Pag-ibig. At kung ikaw naman ay membro na ng Pag-ibig, okay? Dapat, tandaan mo, wala kang dapat na outstanding Pag-ibig short-term loan para sa mga membro na ha. At dapat walang foreclose, canceled o kaya default na Pag-ibig account. Now, pagdating naman sa edad kabayan, tandaan mo, dapat 65 years old, yung mga senior natin, pababa sa panahon ng loan ng bahay. Okay? Dapat din ang mga beneficiaryo na katulad natin ng pabahay ay dapat first-time homeowner kabayan. At itong pinakamahalaga sa lahat, dapat meron ka endorsement letter mula po sa Department of Human Settlement and Urban Development or DSUD. Paano ba itong kunin kabayan? Kaya mag-inquire ka na kabayan at alamin ang buong detalye sa DSUD Regional Office na malapit sa inyong lugar para sa karagdagang impormasyon sa pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program or 4PH kabayan. Now, ipapakita ko po yung sample ng letter, yung endorsement letter na mula po sa DSUD Region 11. Kasi kabayan, nakatanggap na ho ako ng endorsement letter just a couple of months ago. Okay? Ganito po ang itsura. So ayan kabayan, ipapakita ko po sa iyo kung ano ang itsura ng endorsement letter mula po sa Department of Human Settlement and Urban Development Region 11. Okay, maaaring magkakaiba ang ating endorsement letter kabayan gawa ng magkakaiba ang ating kategorya. Ako po isang OFW. Ngayon, kung ikaw ay nasa Pilipinas, well, baka magkakaiba, no? At saka, siyempre, magkakaiba ang ating rehiyon. So, ganito po ang hitsura ng endorsement letter kabayan. So, naka-address po ito sa aming butihing mayor na si Sebastian Duterte, Davao City. Okay? Dear Mayor Duterte, this is in reference to the memorandum from 4PH Project Management Office dated 21 November 2023 directing all regional office to endorse the list of potential beneficiary of the OFW party list from Congresswoman Marisa Del Mar Magsino to their respective local government units for the inclusion of the 4PH program subject for evaluation and validation. Ibig sabihin, hindi pa final kabayan kahit selected na tayo. Okay? Pambansang babae para sa Filipino 4PH program plays a vital role in providing housing opportunity to the Filipino families. And we believe that including OFW in the priority list will not only benefits them but also their family who are in the Philippines. Okay? Owning a home is a dream for many OFW like me. And this program can help make them dream a reality for them. In this regard, we would like to endorse the list of OFW in Davao City to avail a housing unit under the 4PH program. This OFW has been continuously contributing to the Philippines economy through their hard work and remittances, and providing them with access to affordable housing is a way to recognize and support their efforts. Okay? So sa baba po, nandiyan po ang listahan ng mga OFW na napasama doon po sa pambansang pabahay. Siguro nasa nasa 30 mahigit. At hindi ko maaari ipakita ang kanilang mga pangalan. Okay.
Once na magkaroon ka na ng endorsement letter kabayan mula po sa DSUD office, ay ipapadala nila ito sa iyo at sa inyong city housing office dyan sa inyong LGU. Through email po ito kabayan, at hintayin mo rin kabayan ang email mula po sa inyong city housing office ng LGU mo para kumpletuhin ang iba pang mga requirements na dapat nating isumiti kabayan. Now, ipapakita ko naman sa iyo ang sample ng letter at list of requirements na mula po sa Davao City Housing Office kabayan, kasi nakatanggap na rin ako just a couple of months ago. Okay, ganito po ang itsura ng kabayan. Okay, dito nakalagay ang pangalan, Dear Mr. Okay, this refer to the letter from Department of Human Settlement, Urban Development or DSUD, Region 11, endorsing a list of OFW in Davao City, including your name, who are interested to avail of the housing unit under the 4PH program. Please be informed that there is ongoing housing project for pambansang babae para sa Pilipino or 4PH program in the city, and is facilitated by Social Housing Finance Corporation or SHFC. So yung tataka kayo, ano naman yung Social Housing Finance Corporation? Yung ahensya niyang kabayan ay nasa ilalim po yan ng DSUD. Sila ang namamahala. Okay? This office can assist you in terms of census, interviewing, and tagging. This is to evaluate and validate the qualification of public applicants to avail of any housing program based on the UDHL law and other related local code and policy. Okay, and result to the census and interview and validation will be endorsed to SHFC for possible availment of the program. Attached is the list of CPM requirements for your guidance, for your information and guidance. The CMP has minimal monthly amortization payment. So, ganito nga po yung mga requirements mula po sa City Housing ng Davao. So, ayan. Ito yung mga list of individual requirements, kabayan. Siyam po ito. Una, affidavit. Doon mo kunin sa City Legal Office, affidavit of no holding land or land, no affidavit of land holding anywhere in the Philippines. Okay? Number 2, City Assessor's Office. Doon mo kukunin ang certificate of no land holding. Number 3, picture 2x2 ng asawa mo, mag-asawa. Kung ikaw naman ay may asawa na, marriage contract, clear copy. Kung ikaw ay single, affidavit of singlehood with dependent family members. Number 5, birth certificate. Number 6, barangay certification, which is certified that the person or you are living in danger zone, calamity victim, affected by government project, yung mga na-relocate, and long-time renter, kung nag-rent ka lang, sharer of each barangay. Number 7, voter's affidavit or passport kung OFW ka. Number 8, isang government any IDs, GSIs, Pag-ibig 10, TIN, PhilHealth, Pag-ibig. At ito yung Social Housing Finance Corporation Certificate of Orientation, CMP Orientation. So ayan kabayan. Paalala lang po kabayan, hindi po lahat ng rehiyon or city or LGU nationwide so far ang nakipag-partner o merong Memorandum of Understanding or Agreement sa Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD kabayan para po sa pagpapatayo ng pabahay para sa Pilipino. Kaya naman mangyari po lamang na makipag-ugnayan ka kabayan sa DSUD office sa inyong lugar para po sa karagdagang impormasyon. Okay? Kasi sayang ito kabayan. At kung meron ka pa mga katanungan kabayan, ay paki-comment mo lang sa ating comment section ng ating video at susubukan ko po at pipilitin ko po sagutin sa abot na aking makakaya kabayan based on my experience. Okay? So hanggang dito na lang po. This is Dads from Dads Info TV. Ako'y magpapaalam po muna po dito sa Sudbury
Ontario, Canada. See you soon. Shukran.